malalaman natin na ito pala yung number one na ginagamit ng kaaway. Kaya kung pag-aaralan natin yung aklat ng Great Controversy, Under the Snares of Satan, and one of the most strongest temptations that Satan's used in this closing hour is the point of appetite. And that is the reason why Satan used that through Adam and Eve during that time. At yan din ang ginamit kay Esau. At kung titingnan natin yung sa aklat na ito, sa The Power of Appetite, the Counsels on Diet, ay makikita natin dito na si Jesus ay yan ang unang-unang ginamit din ni Satan. Nagtagumpay ang ating Panginoon, kaya naipakilala niya na talagang napakahalaga ng pagtatagumpay dito sa bahagi ng panlasa. Na kung pagkaminsan binabaliwala ng karamihan ito, but in reality, ay hindi ganun kahirap, hindi ganun kadali ang bakbakan. Kaya nga sabi dito sa page 167 ng Counsels on Diet and Food, through appetite, Satan controls the mind and the whole being. Thousands who might have lived have passed into the grave, physical, mental, and moral wrecks, because they sacrifice all their powers to the indulgence of appetite. The necessity for the men of these generations to call to their aid the power of the will is strengthen the grace of God. In order to stand the temptations of Satan and resist this indulgence of perverted appetite is far greater than it was several generations ago, but the present generations have less power of self-control than those who lead them. Kaya yung pinopoint dito na itong power ng appetite na ito ay talagang ito pala nakokontrol pala ng kaaway ang utak ng tao. Kaya pala binigay sa atin yung 8 laws of health na nandun yung temperance, yung pagpipigil, power of the will. Kaya napakaganda na magkaroon tayo ng tinatawag na pagpapahalaga tungkol dito. Kaya sabi, carefully consider your diet. Study from cause to effect. Cultivate self-control. Keep appetite under the control of reason. Never abuse the stomach by overeating, but do not deprive yourself of the wholesome, palatable food that health demands. So ito yung pinopoint na kung ating pag-aaralan ng appetite. Ito palang appetite, pag ito pala na-overcome natin, madali na rin nating ma-overcome yung ating mga ibang kahinaan. Kaya talagang nandito talaga yung giyera natin eh. Siyempre, every day, ginagawa natin yan. Kaya napakaganda na pag-aralan itong panlasa. Kaya kung titingnan natin yung kasaysayan ni Daniel, dito rin sa aklat nito, makikita natin na yung training pala nila Daniel sa kanilang mga magulang, grabe pala yung training ng kanilang mga magulang. Kaya nung lumaki sila, talagang solid. Yung first 12 years pala, yan pala yung tamang training sa mga bata. At yung mga kaibigan niya na tatlong magkakaibigan, yung si Shadrach, Meshach, and Abednego, train din pala ng mga magulang nila yan, kaya hindi sila bumigay doon sa lugar na pinaglagyan sa kanila. Na yan pala yung ibig ng Panginoon, na magawa ng mga magulang, na magkaroon tayong dedication sa simulan natin muna sa loob ng ating tahanan, yung tinatawag na ministeryo ng pangkalusugan, or else, hindi magiging matibay yung tinatawag na pundasyon ng ating mga mahal sa buhay. Kaya napakaganda na pag-aralan natin itong mga ganitong uri ng bahagi. Ang sabi nga, Daniel, example in overcoming. Sa page 154 ng Counsels on Diet and Food. Ang sabi pa, what if Daniel and his companions had made a compromise with those hidden officers and had yielded the pressures of the occasions by eating and drinking as was customary with the Babylonians? The single instance of departure from the principles would have weakened their sense of right and their adherence of wrong. Indulgence of appetite would have involved the sacrifice of physical vigor, clearness of intellect, and spiritual power. So ito palang pagkain, talagang merong relasyon ito doon sa kalusugan ng ating lakas at kapangyarihan dito sa ating pang-spiritual kabuhayan, kasama yung clearness, intellect, and spiritual power. And wrong step would probably have led to others until their connections with heaven being severed. They would have been swept away by temptation. Kaya kung ating titingnan, napakagandang example nitong si Daniel. Just imagine, 16 years old. He was able to stand with the right principles and with his companions. So ito yung dapat nating ibigay sa ating mga kabataan
na ang pagiging Adventist ay napakataas ng standard. It's not just to become a Seventh-day Adventist is something good enough. To become a Seventh-day Adventist is something to think about, na isang pribileyo ito. Na talagang pinili talaga tayo, chosen one, to represent the work of Jesus. Kaya nung pumunta si Jesus sa sanlibutan, talagang nag-fasting siya. At wala siyang ginawa, kundi educate yung tao kung paano yung mga health-destroying habit ng mga kanyang dinatnan sa sanlibutan ay ma-correct niya at maturuan sila sa tamang kapamaraanan na ito pala ang gawain ng mga Adventist. Kung tawagin natin medical missionary workers. And that's what this particular program all about. Na tayong dalawa, Gladys, I believe that God has chosen you to have a big part on it. To see to it that we are creating more awareness and tell people the good news, that there's something we can do, that there's a way out, that we could possibly live a life without having any kind of health problem. But we must overcome appetite. And we know that Satan is the one behind all it. Kaya nga sabi sa page 16 ng Healthful Living, ang pinaka-promotor ng karamdaman ay si Satan. Dahil ang karamdaman ay hindi galing sa Panginoon yan. Yan ay kaloob ng kaaway na tayo ay hindi makaunawa sa matinding responsibilidad ng pinagkalooban ng kani-kaniyang kalusugan. Meron pala tayong relasyon sa ating katawan. We need to have a right relationship within ourselves. Paano mo mamamahal yung iba? Kung yung sarili mo, pinababayaan mo. Paano mo may papakita sa kanila ang pagkakaiba ng pagiging Adventista? Na kung ano yung sakit nila, yun din naman ang sakit ng mga anak niya. Kaya ito po yung point natin kung bakit kailangan natin ang tinatawag na kahalagahan ng edukasyon ng pangkalusugan. Ang sabi sa Maranatha 2:54, many do not realize that they must be in order to live in the sight of the Lord without a high priest in the sanctuary through the time of trouble. Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. Habang alam mo itong Gladys, habang nag-aaralan po itong quotations nito, noong ko nakita na yung tatanggap daw ng selyo ng ating Panginoon sa panahon ng kabagabagan, ito raw yung mga nakita sa kanila yung larawan ni Kristo na binanggit sa Our High Calling 154 na patutunayan niya at kanyang ibibindicate in honor to Him, na ito pala yung tinatawag na produkto ng Revelation 14, 6-12, everlasting gospel. Ito pala yung righteousness by faith. Na kung ating pag-aaralan, medyo malalim-lalim ng konti yan. Pero napakasimpleng maintindihan. Na siguro itatatil din naman natin yan. Kaya itong tinatawag na yung larawan ng ating Panginoon, habang ating pinag-aaralan, itong tinatawag na mensahe ng pangkalusugan, kaya pala sa unang aklat ng Thessalonian, ito pala yung ating talagang bibigyan ng daan na bago dumating si Kristo, yung pangkalusugan, the physical aspect, mental, the spiritual, and the social, ay kailangan preserve without blameless before the coming of the Lord. Kaya pala, hindi pwede nating isa-set aside dahil kumbaga sa Ricardo, hindi pwedeng tanggalin yung unang Ricardo na yung health. Kaya pala, ibinigay sa ating propetisa noong 1863 para maging talagang advanced tayo mga Adventista at may pakilala natin sa buong sanlibutan na ang isa sa palatandaan ng isang tunay na relihiyon ay nagdadala ng pabalita na may kinalaman sa pangkalusugan. Kaya I'm very proud and thankful for it.